Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2481 Isang pakikipagsapalaran. Maulap at hindi sigurado ang mukha ni Delia, at nalilito rin siya. Hindi ko inaasahan na si Yefan ay may ganoong estilo ng paglalaro. Paglalaro. Sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng tunay na diwa at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay hindi makakapinsala sa kaban. Ang layunin ng espada ay ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, at natural na nasa kategoryang ito. Gayunpaman, kung gagamitin ang brute force, maaaring hindi ligtas ang Ark of the Magic Crystal Mine. Kaya lang, ang ganitong purong magic crystal na minahan ay karaniwang sinisira ng brute force, na napakahirap din para sa mga monghe. Sa hindi inaasahan, ang pisikal na fitness ni Yefan ay sobrang nakakatakot, at siya ay natigilan na pinutol ang napakalaking puwang gamit ang isang espada. Kung kailangan pang gumuhit ni Yefan ng ilang espada at saktan ang ilang mahahalagang pasilidad ng Arca, maaaring huli na para ayusin ito. Miss L, nasa isang bodega sa daungan, walang magawang sabi ni Delia. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, ginamit niya ang kanyang espada upang putulin ang ilang siwang sa itaas ng kabin at sumabog. Nang makitang sinisira pa rin niya ang Arca, nagngangalit si Delia, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na liwanag. Lumabas si Yefan sa Arca, at pagkatapos ng maingat na paghahanap, nakita niya ang isang bodega na may isang translucent cube. Sa isang flyby, walang pakialam si Yefan kung ano ang nasa loob, at direktang pumasok sa bodega. Sa madilim na espasyo, si Elle ay nakomito sa cube. Ay! Tumawag si Yefan, ngunit hindi tumugon ang babae sa loob. Inilabas ni Yefan ang itim na higanteng espada, na nagnanais na basagin ng direkta ang kubo. Isang espada ang nalaslas at dumapo sa cube barrier, ngunit isang putok ang narinig. Mayroon lamang isang maliit na puting bakas na natitira dito, at hindi ito nasira. Gayunpaman, ang ganitong uri ng vibration ang nagpagising kay Ayer sa loob. Tumangala si Ayer at nakita si Yefan na nakatayo sa labas na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumalabas na boses. Ayer, anong pinagsasabi mo? Hindi kita marinig. Sumimangot si Yefan. Tila nalaman din ni Ayer na hindi mailabas ang kanyang boses, at saglit siyang nababalisa. Iyong kamahalan na Sword God, ito ang perpektong cube ng etheric civilization, na gawa sa pinakamatigas na material na nakita ko. Kahit na gusto mo itong sirain gamit ang iyong layunin sa antas ng emperador na espada, aabutin ito ng maraming oras. At kung gusto mong pilitin itong sirain. Nandyan si Miss L, natatakot ako na baka maabuso siya ng malupit. Sa mga oras na ito ay sumulpot si Delia sa pintuan ng bodega. Sa likod niya, ang maladwende na may mahabang tainga na si McGrath, ang malaorc na palakol na bato, at ilang iba pang miyembro ng Chaos Realm na crew ay tumangala ng masama. Lumingon si Yefan at sinabing, hayaan mo si Ayer, kung hindi, kasama mo ako, huwag mo akong pigilan sa pagwasak ng Arca. Haha, mukhang hindi alam ng inyong kamahalan na Sword God ang kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Delia, pinindot ang isang device button sa kanyang tainga at may sinabing hindi niya maintindihan. Maya-maya, sa loob ng perfect cube, gamulong-gulong si Elle sa lupa habang nakayakap ang ulo sa kanya na parang nakuryente. Malakas na hinampes ni Yefan ang cube, nag-aapoy sa galit, ngunit wala siyang magawa. Maya-maya, tumigil ang mental shock wave sa loob. Mapatla ang mukha ni Ayer, basa ang buhok, humihingal at tumingin kay Yefan, umiling-iling, halatang hindi niya alam ang gagawin. Ang Arco, ngayong nakaalis na tayo rito, maaaring hindi ka namin mapatay, ngunit kung gusto mong sirain ang kaban, panaginip din ito. Mayroon kaming higit sa 100 Chaos Realm sa aming mga damit, at nariyan ang lahat ng aming mga tao. Ikaw kung kilala niyo ang isa't isa, mas mabuting makipagtulungan ka sa amin at ilagay muna ito. Naghagi si Delia ng silver gray na device na parang headband kay Yefan. Ilagay mo ito sa iyong ulo, at maipapangako kung hindi ka na nito papahirapan muli ng iyong syota. Kapag umalis tayo sa mundong ito, maibabalik mo ang iyong kalayaan. Tiningnan ni Yefan ang bagay na nasa kanyang kamay at alam na ito ay isang uri ng etheric black technology. Bagamat maaaring hindi siya matrap, ang susi ay kapag siya ay naapektuhan saglit, kapag ang lakas ay naibigay, kapag ang grupong ito ng Chaos Realm ay dumagsa, maaari nilang hipan ang lampara at bunutin ng wax. Ang headband na ito ay hindi para ay pakulong siya, ngunit para makahanap ng pagkakataon na patayin siya. Ang puso nito, maaaring parusahan. Si Ayer sa cube sa likod ay halatang alam din ang kabigatan ng bagay na ito, pinalo niya ng malakas ang kubo, ngunit wala man lang tunog. Madilim ang mukha ni Yefan, at masuyong tumingin kay Ayer sa likuran niya, at pagkatapos ay sinabi kay Delia, ibigay mo sa akin. Kaunting panahon, kailangan kong pag-isipan ito. No problem, we have time, Delia looked kindly, we don't want a bloody conflict. After all, we are just some passers-by in the doomsday survival.
Lumingon si Yefan, oo hinawakan niya si Ayer at ikinabot ang kamay niya sa perpektong cube. Ayer, parang, wala na akong maisip na ibang paraan. Nung nalaman kong pumunta ka dito, alam kong may mangyayari. Sabi ni Yefan. Habang nagsasalita ng ilang hindi nakapipinsalang makalupang wika, tahimik niyang iminuwestra ang kanyang kamay na nakakabit sa cube. Mukhang malungkot at balisa si Ayer hanggang sa makita niya ang mga mata ni Yefan at napansin ang isa sa mga daliri ni Yefan na regular na gumagalaw. Matapos matigilan sandali, mukhang malungkot si Ayer at ikinabot din ang isang kamay sa kubiko na dingding. Ayer, pasensya na, parang minsan lang ako makakapagsapalaran. Pagkaraan ng halos 1 minuto, lumingon si Yefan. Nakapagdesisyon ka na ba? Tipid na ngumiti si Delia. Sinabi ni Yefan na may malungkot na mukha, sana. Matupad mo ang iyong pangako at huwag mong saktan si Ayer. Huwag kang mag-alala, ano ang pakinabang sa amin ng pagpatay sa iyo? Mukha namang kalmado si Delia. Hindi na nagsalita pa si Yefan, at tahimik na inilagay ang silver gray na device sa kanyang ulo. Ang mga mata ni Delia ay nagpakita ng walang awa na kulay, pinipigilan ang kanyang hininga at inaabangan ang sandaling ito. Biglaan, isang marahas na sword intent version ang sumabog mula kay Yefan. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Doble. Si Jinyan ay parang isang bulkang sumasabog, bumangon mula sa katawan ni Yefan at direktang tumagos sa bubong ng bodega. Dinurog ni Yefan ang silver gray na instrumento gamit ang isang kamay, at inikot ang kanyang katawan bago maitago ng kulog ang kanyang mga tainga. Hinawakan niya ang itim na higanteng espada sa magkabilang kamay, at patungo sa lupa sa ibaba ng cube, nilaslas niya ang isang malaking lightsaber na nakapipinsola. Boom! Isang fissure ang nahati sa lupa, at sa lalim na 10-10 metro, isang bola ng apoy at electric current ang tumalon, at isang piraso ng kagamitan ang direktang sumabog. Damn it! Ginamit nila ang communication code. Natakot at nagalit si Delia. Sa loob ng perpektong kubo, nang walang panghihimasok sa pag-iisip, sinamantala ni Ayer ang pagkakataon, at hindi mabilang na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Lumitaw ang mga all-element na particles sa buong katawan, at ang mga pagbabago sa pag-iisip ay tumangay sa buong cube. Sa paglabas ng particle disintegration technique, nagsimulang mawala ang mga hadlang sa loob ng perpektong kubo. Hanggat walang interference sa pag-iisip, gaano man katigas ang material, mahirap pag-usapan kung gaano ito kalakas sa harap ni Ayer. Ngumiti si Ayer kay Yefan, at ngayon ay makakatakas na siya mag-isa. Nang makita niyang gumagamit ng Morse code ang lalaki kanina ay agad siyang nag-react. Gaano man kalakas ang grupong ito ng mga powerhouse ng Chaos Realm, hindi nila naiintindihan ang basic at primitive na password sa mundo. Kabanata 2482 mga pating. Nagtaka si Yefan sa simula na ang cube na ito ay tila isang purong nakapaloob na espasyo. Kung ang ay sa loob ay aatakihin sa pag-iisip, dapat mayroong isa pang mapagkukunan ng enerhiya. Kung ang pinagmumula ng enerhiya na ito ay nasa loob ng kubo, o sa tabi nito, ito ay nagiging butas at madaling masira. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay upang itago ang isang mapagkukunan ng enerhiya sa labas. Ngunit hindi magagarantiyahan ni Yefan kung pareho ba ito sa iniisip niya, kaya tinanong niya si Ayer kung may nahanap siya. Sumagot si Ayer na talagang walang pinagmumula ng enerhiya sa cube, at kinumpirma rin ni Yefan ang kanyang hula. Ngayon lang ay hindi napansin ni Yefan ang anumang pagbabago sa enerhiya, na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa madaling salita, ang tanging bagay na maaaring konektado sa kubo ay ang ilalim ng lupa. Noon lamang maingat na sinisiyasat ni Yefan ang sitwasyon sa ilalim ng lupa at natagpuan ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng enerhiya. Kung hindi mo ito mapapansing mabuti, talagang hindi mo ito mahahanap. Ang enerhiya ng perpektong kubo na ito ay nagmumula sa underground transmission sa lupa. Dapat sabihin na kung nais mong sirain ito sa unang lugar, maaaring mahirap itong magtagumpay. Dahil siguradong gagawin ni Delia at ng iba pa ang lahat para hadlangan sila, at magdurusa si El. Gayunpaman, umarte lang ako sa isang play kasama si Ayer, ngunit hindi nag-react ang mga ito. Nang makitang magtatagal bago lumabas si Ayer, isang grupo ng mga miyembro ng ARC sa Chaos Realm ang naglunsad na ng pag-atake kay Yefan sa ilalim ng utos ni Delia. Patayin mo siya. Nag-utos si Delia, iniunat ang kanyang mga kamay, at naglabas ng maraming enerhiyang malaibon na kulay lila. Ang mga ibong ito ay tumawid sa mga arko at direktang sumisid patungo kay Yefan. Sa pagbagsak nito, ang bilis ng ibon ay patuloy na tumaas, at kasabay nito ay naglabas ito ng mga alon ng infrasound light energy fluctuations na humadlang sa primordial spirit ni Yefan. Suso. Sa sandaling nahulog ang ibon, ito ay naging isang matalim na lente. Mabangis na sumayaw si Yefan kasama ang bulaklak ng espada sa kanyang kamay, pinutol ang mga lente na ito, at ang ilan sa mga ito ay pinutol ang balat ng kanyang katawan. Kaagad, lumitaw ang petrification ng lens sa sugat sa balat ni Yefan. Kung si Yefan ay hindi nagtataglay ng bloodline ng 5-clawed golden dragon, natatakot ako na ang kakaibang enerhiyang ito ay maaaring gawing bato ang kanyang buong katawan. Sa oras na ito,
Tumawag si Megrath ng turquoise na longbow, hinayla ang bowstring, at nagbaril ng 3 berdeng busog at arrow patungo kay Yefan sa napakabilis na frequency. Ang mga turquoise na arrow na ito ay parang mga berdeng kometa, na hinahabol ng malapitan si Yefan. Hindi lamang iyon, ang mga arrow na ito ay maaari ding magdala ng mga pagsabog ng daloy ng hangin, at kung mas mabilis silang lumipad, mas mabilis silang lumipad. Nalaman ni Yefan na hindi siya makaiwas, kaya pinilit niyang harangan ang 12 ng mga arrow gamit ang kanyang matigas na espada at kalasag. Lahat sila ay mga cultivator sa Chaos Realm, at ang kabagsikan ng paraan ng pag-atake ay sapat na para patayin si Yefan. Si Yefan ay hindi nang ahas na lumaban ng husto, ibinuko niya ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword sa likod niya, at nagmamadaling lumabas ng bodega. Sa ngayon ay ligtas si Ayer sa Perfect Cube, kaya hindi niya kailangang mag-alala ng sobra. Nandyan pa ang mga hostage, pwede ka bang tumakas? Ngumisi si Delia, at inakay ang karamihan sa hangin. Hindi talaga lalayo si Yefan, dahil nandito pa rin si Ayer, at hindi siya sigurado kung makakaalis ng mag-isa ang babae. Pagdating niya sa langit sa itaas ng daungan, nalaman niyang malayo na ang narating at nawala. At sa lahat ng direksyon, mas marami ang masasamang espiritu kaysa ngayon. Ang isang malaking bilang ng mga masasamang espiritu ay nagtitipon dito, kasing laki ng mga gusali at kasing liit ng mga baka at tupa, isang tuloy-tuloy na batis. Isang mabangis na nakamamatay na aura ang nagmula sa likuran. Ang backhand sword ni Yefan ay bumanggalang sa isang malaking palakol. Keng! Ang umiikot na palakol ay tumalbog at nahulog pabalik sa mga kamay ng Orc Deputy Captain, ang batong palakol. Nakita ko na ang palakol na bato ay may hawak na palakol na mas malaki kaysa sa Diyos nito sa magkabilang kamay, nakangisi at ipinapakita ang mga pangil nito. Nabalitaan ko sa kapitan na napakalakas mo, hindi ko alam kung paano mo ihahambing sa akin. Ang batong palakol ay humakbang sa hangin at mabilis na lumapit kay Yefan, ang kanyang katawan ay umikot, at ang dobleng palakol ay naging isang buhawi, na gumagalaw patungo kay Yefan na kasing siksik ng electric light tulad ng isang sabog. Ito ay tulad ng isang hilingan ng karne, upang i-chop Yefan ng direkta. Gustong umiwas ni Yefan ng direkta, ngunit nalaman niyang maraming berdeng arrow ang pumapalibot sa kanya, na humahadlang sa kanyang paggalaw. Palibhas ay inaatake ng kaaway, si Yefan ay walang pagpipilian kundi ang gamitin ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon upang palayasin ang mga berdeng arrow na iyon, at kasabay nito ay gamitin ang itim na higanteng espada at ang batong palakol upang lumaban ng walang ingat. Ang palakol at ang dakilang espada ay nagbanggaan, nag-scrape ng nakasisilaw na mga kislap. Ang mga kalamnan ng mga braso ni Yefan ay buhol-buhol, at nakipaglaban siya gamit ang 2 palakol sa labanan ng palakol na bato. Walang masyadong maraming kakayahan na mapag-uusapan, iyon ay, harangan, tag-ain, harangan, at tag-ain. Simple at bastos, ngunit ang pinaka-epektibong aksyon, biglang laslas ng Orc Stone palakol upang talunin. Ito, saan nakuha ng batang ito ang kanyang lakas? Nakita ni Stone Axe na ang kanyang mga braso ay namamanhid, at ang kanyang bibig ay basag. Sumimangot si Delia, bato palakol, bumalik ka. Maari natin siyang paghigpitan mula sa malayo. Hindi na kailangang magsumikap. Ang 7 o 8 Chaos Realms, sa ilalim ng pamumuno ni Delia, ay patuloy na naghahadjust ng malayo ang pag-atake kay Yefan. Pagod na si Yefan sa pagwawala, ngunit hindi niya intensyon na gamitin ang Purgatory Sword Demon. At sa panahon ng pagkubkob na ito, parami ng parami ang masasamang espiritu sa kalangitan, at nagkaroon ng 3 masasamang espiritu na magkakasunod na nagkakagulo. 3 malalaking masasamang espiritu ang ipinanganak. Pagkatapos ng halos 2 patpat ng insenso, isang biglaang alon ng mga pagbabago sa pag-iisip ay nagmula sa ibaba. Ang mga makukulay na particle ng elemento ay sumabog sa hindi mabilang na mga sinag, na nagwasak sa lahat ng magulong kapangyarihan sa paligid ni Yefan. Ikaw fan. Sa wakas ay nasira ni Ayer ang perpektong kubo at lumipad pataas. Mapait na ngumiti si Yefan, silly girl, anong ginagawa mo dito? Nananatili sa Perfect Cube, ligtas ka. Ako, nakikita kong nasa ilalim ka ng pagkubkob, kaya syempre kailangan kong lumapit para tulungan ka. Maingat na tumingin si Ayer sa paligid, bilisan natin. Napakaraming masasamang espiritu dito. Nakikita mo ang napakarami sa kanila, maaari ba tayong pumunta? Napabuntong hininga si Yefan, hindi mo ako kailangang tulungan, subukang protektahan ang iyong sarili hanggat maaari. Napagtanto din ni Ayer ang magulong mga kaharian na ito, karamihan sa kanyang mga base ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanya. Kahit na maging maliit siya, pipigilan siya kung gusto niyang umalis, kaya tumango siya at sinabing, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng malalim na kulay, at sinabing, teka. Maghintay ng 1 oras. Nang sabihin iyon, kinuha ni Yefan ang Pildores ng masamang espiritu at ang pulbos ng masamang espiritu na ibinigay sa kanya ni Leviathan noong nakaraan, at itinapon ito kay Ayer. Kainin mo ito, budburan mo ng pulbos, at hindi ka napapansinin ng mga masasamang espiritu mamaya.
Alam ni Aer na hindi siya maaaring mag-alinlangan sa mga sandaling ito, kung hindi ay kalagkarin lamang nito ang lalaki, kaya mabilis siyang sumunod. Sa sandaling ito, tumigil si Delia at ang iba pa sa pag-atake. Okay, malapit na ang entertainment. Naglabas si Delia ng 3 psionic bomb, Sword God, next. Dapat kang magsaya sa masasamang espiritu. Hindi nagtagal, naglabas din ng mga psionic bomb ang ilang iba pang mga tripulante. Gamit ang sarili nilang mga trick, ibinato nila ang psionic bomb kay Ye Fan. Ang psionic bomb ay sumabog sa paligid ni Ye Fan, at isang malaking halaga ng soul energy ang lumipad. Sa lahat ng direksyon, na parang isang piraso ng sariwang dugo ang nawisik sa mga peteng, at hindi mabilang na masasamang espiritu ang nagsimulang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Ye Fan. Kabanata 2483 Maghintay ng pagkakataon. Namutla ang magandang mukha ni Aer nang makita niya ang napakaraming masasamang espiritu. Noon lang niya napagtanto na ang mga taong ito ay nagplano na gumamit ng masasamang espiritu para ubusin si Ye Fan sa simula pa lang. Karamihan sa mga tauhan ng kaba na ito ay nakabuo ng mutant antibodies dahil sa kanilang mahabang taon sa magulong kawalan. Hindi mataas ang galit ng masasamang espiritu sa kanila, at hindi sila masyadong aktibo sa pag-atake sa kanila. Bukod dito, alam na alam din nila kung paano gumamit ng masasamang espiritu para sirain ang kanilang mga kalaban. Ngayon ay halata na ang kanilang layunin, ang gamitin ng masasamang espiritu ng libreng paggawa para maubos si Ye Fan. Sa huli, magagawa nilang alisin si Ye Fan ng walang anumang pagsisikap. Sila mismo ay hindi kailangang magdusa ng mga casualty. Maraming masasamang espiritu ang sumugod sa kinaroroonan ni Ye Fan at Aer ng walang dead end. Emperor Dragon Sword Treason. Si Ye Fan ay tumawag ng 10,000 lumilipad na espada, nag-aapoy sa nag-aalab na layunin ng espada at apoy ng dragon. Pagkatapos balutin ang dalawa ng direkta sa loob, labanan ang pag-atake ng masasamang espiritu sa labas. Kadalasan ang mahihinang masamang espiritu ay nasusunog kaagad, ngunit dahil sa napakaraming masasamang espiritu, tila wala na talagang katapusan. Ang punto ay, kahit naganap na nawasak ang mga masasamang espiritu, maaari pa rin silang kabkubo ni Delia at ng iba pang nasa labas. Nagtago sa Dailong Sword Treason, marahang inabot ni Ye Fan at hinawakan ang pisngi ni Aer. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Oo, kumislap sa kalungkutan ang mga mata ni Aer, at sinabing, Ye Fan. Pinagtaksilan tayo ni Haring Arthur, at tiyak na binantayan at ninakawan niya ang mahiwagang kristal na minahan. Alam ko na, napabuntong hininga si Ye Fan, ikaw din, naging pabaya ako at sinabi ko sa iyo na hindi ligtas ang arka na ito, bakit nandito ka pa? Malungkot na sinabi ni Aer, kung tutuusin, para sa kapakanan ng hukuman, kailangan kong pumunta, at bago ako dumating, hindi ko alam na ipinagkanulo ni Haring Arthur ang kanyang bansa at mga tao. Pero kung hindi dahil sa pukana ni Hogel laban sa akin, hindi ako madaling mahuli. Nang Hogel. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang Knight Commander ang sumaksak sa likod. Tumanggaw si Aer, na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, oo, hindi matatanggap ni Hogel na kasama mo ako at pinagtaksilan ako. Ngumisi si Ye Fan, sa tingin ko. Hindi lang si Hogger ang nagtaksil sa iyo, kundi ang Supreme Mage Antonio, na nasa likod din ng panahong ito. Ano? Nagulat si Aer, paano mo nalaman? Tinuro ni Ye Fan ang sa labas ng Emperor Dragon Sword Treason, napakaraming masasamang espiritu na biglang nagtipon dito, wala ka bang naiisip? Saglit na nag-isip si Aer, at nagliwanag ang mga mata niya, Kiradia Teleportation Array. Netherworld Eyes. Tama. Noong nakaraang pagkakataon, malapit sa iyong banal na hukuman, sa napakalapit na distansya, may mata ng Netherworld para kumpletuhin ang pagbuo. Nagtataka ako noong una, ang mga investigator mo ba ay tulala? Ngayon ako ay naintindihan. Ipagpalagay na ang taong may kapangyarihan sa loob ng iyong Divine Court ang sadyang nagpapanggap na hindi ito nakikita at nakikiramay sa Eye of the Netherworld. Hindi ba paliwanag iyon? At noong wala ka sa Divine Court, ang pinakamataas na posisyon sa Divine Court ay si Antonio, di ba? Tumawa si Ye Fan at sinabing. Ang taong iyon ay tila partikular na nagsusulong na patayin ang mga taong Cersei, sa palagay mo ba, ito ba ay eksaktong kaparehong layunin ng Eye of the Netherworld? Pagkatapos ay hinayaan ni Antonio na salakayin ng masamang espiritu ang hukuman ng Diyos, para saan? Walang arka noong panahong iyon. Naguguluhang tanong ni Aer. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng batang babae, ikaw ay isang orakulo, at ang banal na hukuman ay winasak ng iyong mga kamay. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa responsibilidad? Ayon sa iyong pagkatao, tiyak na magbibitiw ka sa orakulo, at pagkatapos. Ang banal na hukuman ay hindi na naibigay na ba kay Antonio? Pagkatapos, kung makikipagtulungan si Antonio sa Nether Eye para magsagawa ng revenge, drama, mas magiging bida siya. Oh, syempre, kung sina Antonio at Nether Eye, King Arthur, originally, may deal sa likod nito, kaya mas madali ang buong plano. Sa oras na iyon, si Haring Arthur ang mamamahala kay Odin at sa hukuman sa totoong kahulugan, at hindi na kailangang maging pantay sa iyo, ang orakulo.
Nang marinig ito, puno ng hindi paniniwala at lungkot ang magagandang mata ni Ayer. Bakit nangyayari ito? Malinaw na katapusan na ng mundo, at sa panahon ng krisis sa buhay at kamatayan, hindi ba dapat nating lahat na lampasan ito ng magkasama? Sinabi ni Yefan na may masalimuot na mga mata, minsan, ang paggawa ng sa tingin natin ay tama ay ang ating pagnanasa lamang. Kamakailan lamang ay natuklasan ko na para sa ilang mga tao, kahit na ang nasusunog na jade at bato ay hindi makakapigil sa kanila na makamit ang kanilang mga makasariling layunin. Kinuha ni Ayer ang isang huminga ng malalim at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, nagmamadali ba tayo? Kaya kung protektahan ang aking sarili, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Umiling si Yefan, ang paglabas ngayon ay hindi malulutas ang problema, naghanda na sila ng backhand. Kung hindi, paano nila ako haharapin ng buong kumpiyansa? Pwede bang? May naisip si Ayer, na may gulat na tingin sa kanyang mga mata, mag-hostage ka pa. Napangiti si Yefan. Kung hindi, sa tingin mo. Bakit sila ay napaka-leisure, nakakatakot sila hanggang sa mamatay, pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga lalaki na sinusubukan ng kanilang makakaya upang maiwasan ang apocalypse. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin, mukhang mapait si Ayer. Di ba sabi ko lang? Maghintay ka sandali, bulong ni Yefan. Kasabay nito. Sa gilid ng magulong daungan, naghintay si Delia. Direktang pinalibutan ng maraming Chaos Realm ang lugar na ito. Captain, nagtatago sila sa bowl ang iyon, parang hindi sila makalabas, sabi ni Stone Axe. Hayaan mo siyang magtago, gaano man siya kalakas, hindi niya ito magagamit. Walang katapusang masamang espiritu, ngumiti ng masama si Delia. Even if he try his best, we still have people he cares about. Besides dying, he just compromise. McGrath snorted coldly. Ngumiti si Stone Axe, totoo iyon, sa pakikipagtulungan ni King Arthur, mas madaling masakop ang sibilisasyong ito. Ang Imperial City ng Odin. Sa likod na hardin ng Concubines Mansion, ang mga bangkay ng mga gwardya sa buong lugar. Sa silid, nabigla ang pamilya ni Exi Lin Yuan. Murphy, anong nangyayari dito, bakit ginawa ito ng maharlikang ama? Si Prinsesa Florence, na may luha sa kanyang mga mata, ay inakbayan ng isang pares ng mas maliliit na bata, na ngayon lang ay natakot. Niyakap ni Exi Lin Yuan ang kanyang panganay na anak na si Fu An na may mukha ng kalungkutan at galit, at inaliw siya, Prinsesa, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Sa pintuan ng silid, umiinom ng alak na kinuha niya sa Concubines Mansion ang isang lalaking may purple na buhok, itim na leather coat, at matulis na baba. May panunuya sa kanyang mukha, hindi siya nag-abalang makipag-usap sa pamilya ni Exi Lin Yuan, pinatay na lang niya ang lahat ng mga katulong sa bahay. Kakaiba, walang sinuman sa mga Panginoon ng imperyo sa lungsod ang dumating para tumulong. Murphy, dahil ba ito sa inyong kamahalan na Sword God? Kinakabahang tanong ni Florence. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, Prinsesa, sasabihin ko sa iyo ang totoo kapag natapos na ang lahat. Sa sandaling ito, may napansin ang lalaking may kulay lila sa pintuan, umiwas at nawala sa pinto. Boom boom boom. Ilang tansong pader at bakal na dingding ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na nakapalibot sa buong silid, na bumubuo ng isang bakal na kuta. Isang matipunong salamangkero na may maikling buhok, si Ai Luoman, ang lumitaw sa itaas ng hardin sa likod. Iniwan ng matandang lalaki ang Odin Imperial City sa loob ng 8,000 taon. Hindi ko akalain na kahit ang isang daga na may kulay purple na buhok ay magagawang tumakbo ng ligaw dito. Mukhang hindi talaga magaling ang kasalukuyang emperador. Malamig na ngumuso si Ai Luoman. Kabanata 2484 na paano ito magiging napakadali. Biglang, isang lalaking may purple na buhok ang kumislap sa himpapawid at lumitaw sa likod ni Ai Luoman. Hinugot niya ang sable mula sa kanyang baywang, at sa sandaling siya ay naglaslas gamit ang isang kutsilyo, hindi mabilang na mga after image ang lumitaw sa kanyang buong figura, na parabang naglalaslas siya ng daan-daang kutsilyo patungo kay Ai Luoman mula sa magkaibang anggulo ng sabay-sabay. May kinang na metal sa labas ng mga kalamnan ni Ai Luoman, at ang tunog ng paghampas ng metal ng ding-ding-ding ay naging balat ng bakal na direktang lumalaban sa mga hiwa ng kutsilyo. Ang kaunting layunin ng espada na ito ay hindi kasing husay ng matandang batang iyon na si Quixon, sabi ni Ai Luoman ng masama, triple ang kaguluhan, maglakas loob na maging mayabang. Nakita ko ang kanyang dalawang kamay na humawak, at agad na nag-transform sa dalawang malaking bakal. Ang kamay, ang higanteng metal na palad ay pumaypay, at ang malakas na hangin ay tumunog. Bumantong hininga ang lalaking may kulay ubing buhok, at gustong umiwas ng direkta, ngunit nalaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga metal na particle ay nakakabit sa lalaki, na naging sanhi ng malakas na electromagnetism upang lubos na makagambala sa kanyang paggalaw. Bang! Isang dambuhalang bakal na palad ang sumampal sa lalaking may kulay ube na buhok sa lupa, na nabagsakan sa isang malalim na hukay. Biglang bumagsak ang katawan ni Ai Luoman, ang isang paa ay naging higanteng bakal na paa, at ang lalaking may kulay ubing buhok ay humakbang sa lupa.
Ang lalaking may purple na buhok ay hindi makagalaw, ang kanyang buong katawan ay natapakan sa pira-piraso, at ang kanyang espiritual na katawan ay kailangang makatakas. Metal Magnetic Storm. Isang marahas na electric current ang dumaan sa bakal na hita ni Ai Luoman. Ang magulong triple-layered spirit body ay direktang sumangga. Matapos lutisin ang lalaking may purple na buhok, itinaas ni Ai Luoman ang kanyang kamay at inalis ang mga bakal na pader sa paligid ng pamilya ni Exi Lin Yuan. Salamat sa ekspertong ito para sa iyong tulong. Nakahinga ng maluwag si Exi Lin Yuan, kinuha ang prinsesa at ang bata, at humakbang pasulong upang magpasalamat sa kanya. Ito ay para lamang sundin ang mga tagubili ng inyong kamahalan na Sword God at humarap sa ilang maliliit na bata. Tiningnan ni Ai Luoman ang lusak ng laman at dugo sa malalim na hukay na may pang-aalipusta, pagkatapos matalo ng matanda sa kanyang kamahalan na Sword God, iniisip pa rin niya na hindi niya talaga kaya. Tila, hindi naman masyadong mahina ang matanda, ngunit ang Sword God Your Excellency ay masyadong malakas. Napangiti ng pilit si Exi Lin Yuan, sa kanyang mga mata, ang lalaking may kulay ube na buhok ay napakalakas para labanan. Pero, napakadaling gawin nitong metal mage na dinurog at pinatay ang kalaban. Gaano kalakas si Ye Fan na tumalo sa matandang salamangkero? Tuwang-tuwa si Exi Lin Yuan kaya hindi siya naglakas loob na isipin ang laban ni Ye Fan sa City of Innocence. Siya nga pala, itong senior na ito, si Prince Mackenzie sa lungsod, dapat niyang i-deploy ang pag-ataking ito sa lungsod. Si King Arthur ay hindi nagpakita ngayon, siya ay nagtatago, at si Mackenzie ay lumapit. Dapat nating kontrolin si Mackenzie, kung hindi, hayaan siyang magbigay ng impormasyon, na maaaring makagambala sa pag-deploy ng boss. Sabi ni Exi Lin Yuan. Napangiti si Ai Luoman, hindi nag-iisa ang matanda, at marami siyang kasama. Ang aming Moon Messenger, sa sandaling pumasok siya sa teritoryo ng Odin Empire, alam ang partikular na plano mula sa bagay na tinatawag na mobile phone. Upang si Prince Mackenzie ay nakontrol na ng isang tao, at ang nangyari dito ay hindi ipagkakalat. Kailan? Narinig ito ni Exi Lin Yuan, hindi niya napigil ang matawa at sinabing, mukhang nag-o-overthink ako. Ang tatlo pang lokasyon, mga kasamahan sa lungsod ay nagpunta na rin upang harapin ito, sabi ni Ai Luoman. Tumango si Exi Lin Yuan, na may pag-aalala sa kanyang mga mata, sana ay maayos silang lahat at makatakas sa lalong madaling panahon. Kung tutusin, kung sadyang ipagpaliban ito ng boss ng napakatagal, makikita ang problema. Nagtanong si Ai Luoman, hinihiling lang sa amin ng iyong kamahalan na Sword God na tulungan ka, hindi niya talaga kailangan na pumunta kami doon. Ngumiti si Exi Lin Yuan at sinabi, medyo nag-alala ako noong una, ngunit dahil hinahangaan ng iyong kamahalan ang lakas ng boss, hindi na kailangang tumulong. Haha. At saka, ang ordinaryong Chaos Realm, Your Excellency Sword God ay hindi ito seseryosohin. Habang nagsasalita siya, ipinakita sa mga mata ni Ai Luoman ang kulay ng mga alaala, anong uri ng mga bayani sina Haring Arthur V at Hari 7 noong panahong iyon, lahat sila ay nagsalita ng buong lakas, at sila ay tuwid. Hindi ko inaasahan na ang kasalukuyang Arthur 13 ay makakalaban sa mga taong ito. Ang sabwatan sa pagitan ng mga magnanakaw ng kakaibang lupain ay simpleng kahihiyan sa maharlikang dugo ni Haring Arthur. Si Prinsesa Florence, na nasa gilid, ay maingat na tumingin saglit, at napabulalas, maaari ba? Ang kamahalan ay ang guro ng emperador 8,000 taon na ang nakalilipas. Ang pinakamataas na palasyo ng sistemang metal na mage. Kamahalan ang Haring Bakal. Medyo nagulat si Ai Luoman, oh. Kilala ng prinsesa ang matanda. Siyempre, nakita ng nakababatang henerasyon ang larawan ng Haring Bakal sa palasyo ng kaluwalhatian. Ang iyong kamahalan ay ang guro ng emperador ng 2 ninuno, ikaw ay isa ring pivotal figure sa buong kasaysayan ng Odin Empire. Magalang na nagbigay ng isa pang malaking pagsaludo si Florence, at saka nagmamadaling yumuko ang 3 bata. Matapos matigilan sandali, tumawa ng malakas si Ai Luoman, okay. Okay. Mukhang may mabuting anak si Arthur 13. Tumingin si Exi Lin Yuan sa kanyang asawa ng may kaluwagan, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, nag-aalalang naghihintay ng isang bagay. Malayo sa dagat ng Odin Empire, Port Rivera. Sa kwartel na mahigpit na binabantayan, ang Leviathan ay nababalot ng dugo, na may gusot na buhok, at itinali sa isang halijing bato na may 5 bulaklak. Jenkins. Ano bang nagawa kung mali kay Leviathan? Gustong gawin sa akin ito ni King Arthur. Galit na tanong ni Leviathan na may pulang mata. Si Jenkins, ang pinuno ng Royal Knights at isa sa 3 Diyos ng digmaan, ay nakaupo sa tolde kasama ang 2 pang miyembro ng ARK, umiinom ng alak. Si Jenkins mismo ay mas malakas kaysa sa Leviathan, at sa pagdaragdag ng 2 tauhan ng ARK sa Chaos Realm, si Leviathan at ang kanyang mga personal na sundalo ay hindi makalaban. Nakikipagtulungan sa mga dayuhang kaaway, nagbabalak na agawin ang kapangyarihan, pagtataksil. Sapat na ba iyon? Ngumisi si Jenkins. Banyag ang kaaway. Nagalit si Leviathan, gusto ng amo natin na maging emperador, madali lang. Kailangan pa nating makipagsabuatan. Kasama natin. Kapag nabubuhay at namatay ka, iniisip mo pa ring lumaban sa pugad. Ang libu-libong buhay sa Odin Empire ay mas mahusay kaysa sa huling trono. Tumahimik ka, Leviathan.
Nasa death row ka na ngayon. Kung hindi ka pakipakinabang para sa kanyang kamahalan na panatilihin ka, papatayin ka na ng duke na ito. Umirap si Jenkins. Joke. Ako, Leviathan, ay hindi kailanman gaaman habang buhay. Patayin mo kung gusto mo. Anak ka. Pinatay ka ng amo ko sa isang galaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam, naghihiganti ka para sa pansariling kapakanan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hinding-hindi ako magiging kasangkapan na ginagamit mo para takutin ang amo ko. Kung gusto mong pumatay, pumatay, kung ayaw mo, papatayin ko sarili ko. Sinabi ni Leviathan na plano niyang direktang gamitin ang kapangyarihan ng kaguluhan para sirain ang sarili. Ngunit nagsumikap siya, ngunit hindi niya magawang pakilyusan ang paglilinang sa katawan. Magpatiwakal. Paano ito magiging napakadali, kayong mabubuting kapatid ng Sword God, ngunit ito ay lubhang kapakipakinabang. Kung walang paraan, paano ka namin itali sa isang halijing tulad nito? Nanlamig at nagbibiro ang mga mata ni Jenkins, pero, kung gusto mong maranasan ang sakit, hindi imposible. Pagkasabi niyan, lumabas si Jenkins sa tent, at may espada sa kamay niya na kumikidlat. Ang arko ay kumikislap, parang electric snake, na direktang nakagat sa tuhod ni Leviathan. Gatlang Napahiyaw si Leviathan, duguan at sunog ang mga tuhod. Kabanata 2485 mahirap. Natawa si Jenkins, paano ba, masarap ba? Gusto mo pa bang maging matigas? Humihingal si Leviathan, pinagpapawisan, at marahas na sinabi, kung mayroon kang mga buto, patayin si Lao Tzu. Patayin ka. Kulang ang kasiyahan ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng Sword God kapag nasunog ang mga paa ng kanyang batihing kapatid sa mga itim na uling. Nakakatakot ang itsura ni Jenkins. Papatayin ka ng amo ko. Balatan ka, puli ka ng mga litid mo. Kayo ni King Arthur. Huwag mo nang subukang tumakas. Umungol si Leviathan sa mahinang boses. Naiinis na sinabi ni Jenkins, halika, ngayon na ang Sword God, natatakot ako na hindi na niya nagawang protektahan ang kanyang sarili. Sino ang gumawa sa kanya upang maging isang bayani at maging isang kaaway ng mundo? Sinaktan niya ang lahat ng nangungunang eksperto. Hindi mo idinilat ang iyong mga mata upang makita, anong klaseng lakas ang dalawang nakaupo sa kwartel. Gaano kalakas? Sila ba ang nagpadala sa kanila dito? Napatingin si Leviathan sa dalawang tao sa barracks, ito ay isang lalaki na may mixing berdeng buhok, berde ang balingkinitang babaeng may mata, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lahi. Ang isa ay halos hindi tao, dahil ang isa ay may pangit na ulo na parang halimaw ng isda na may mga hasang at may salbaheng mga kamay at paa. Ngunit ang dalawang kakaibang lalaki na ito, nang dumating sila ngayon, binugbog siya ng buo sa galit. Ang pamimilit ng dalawa ay hindi na maihahambing sa pangkalahatang kaharian ng banal na espiritu, at ito ay higit sa isang hakbang na mas malakas kaysa kay Jenkins. Okay, sa susunod. Tignan ko, saan kita mapapasigla. Muling lumitaw ang kamay ni Jenkins, ang nakakapasong sword intent Thunderlight. Nagnganga ang mga ngipi ni Leviathan at nagkatitigan, walang takot. Hindi ko gusto ang ganitong hitsura. Malamig na sabi ni Jenkins sabay taas ng kamay para umatake ulit. Gayunpaman, nang siya ay lilipat na, nakita niya na ang kanyang katawan ay mahirap igalaw. Isang nakakatakot na pamimilit ang nahulog mula sa langit, at si Jenkins ay nasa sabik na hindi niya maiwasang tumangala. May nakita akong babaeng naka-green shirt na walang make-up, may hawak na ink pen, malamig na nakatingin sa kanya. Sa barracks, ang babaeng may maikling berdeng buhok at ang weirdo na may webbed ang mga kamay at paa ay naramdaman na kung ano ang nangyayari at naglakad palabas. Ikaw, sino ka? Kumunot ang noo ni Jenkins. Ang taong dumating ay si Shu Lantang, at halatang hindi siya makapagsalita. Sa sandaling isulat ni Shu Lantang ang salitang, Shen, naramdaman ni Jenkins na ang kanyang mga binti ay parang napuno ng tingga, at mabilis itong tumaas. Gitling. Nagsimulang mabali ang mga buto ng katawan ni Jenkins dahil sa sobrang bigat ng katawan, at nagsimulang madurog ang buong tao. Isang grupo ng mga Royal Knight ang nanood habang si Jenkins ay dinurog sa patis ng walang anumang pagtutol. Nang makita ng dalawang miyembro ng ARC ang eksenang ito, halatang kinilabutan sila. Agad na napagtanto ng dalawang miyembro na may mali, at sila ay tumayo at lumipad. Bagamat nagtrabaho sila para kay Delia at sa ARCO, kailangan din nilang iligtas ang kanilang buhay sa lugar. Hindi man lang nagbigay ng pagkakataon si Keshu Lantang. Matapos itaas ang panulat at isulat ang salitang, Nagi, bumagal na naman ang takbo ng dalawa, parang slow motion. Pagkatapos, mayroong dalawang magkasunod na, paputok, na mga salita, na nagpabuga sa dalawang monghe sa lumilipad na abo. Si Leviathan at isang grupo ng mga sundalo, natulala, nanunood sa lahat ng nangyayari, parang panaginip. Si Jenkins, isa sa tatlong Diyos ng digmaan sa imperyo, at dalawang mahiwagang master na mas malakas kay Jenkins, ay direktang pinatay sa pagmamaliit ng babaeng ito. Sa isang hagod, pinutol ni Shu Lantang ang lubod ni Leviathan at nahulog ang isang maliit na nota. Natisod si Leviathan sa lupa, kinuha ang maliit na nota, sinulyapan ito, at biglang natauhan. Salamat sa tulong mo.
Tuwang-tuwa si Leviathan, at mabilis na kinuha ang mobile phone na nakuha niya kay Yefan, at nagpadala ng mensahe. Karen Booker Harbor. 2 oras nang nagtatanggol si Yefan dito. Habang ang mga masamang espiritong nagkakagulo sa labas ay nagiging mas nakakatakot, mayroon ng 12-12 ng mga napakalaking masamang espiritu na nagngangalit dito. Si Delia at ang iba pa ay naghahadyos ng mga psionic bomb kay Yefan paminsan-minsan, na naging sanhi ng pag-atake ng lahat ng masasamang espiritu kay Yefan. Matagal nang mahirap suportahan ang Emperor Dragon Sword Treason ng Yefan, at mas marami lang siyang masasamang espiritu sa pamamagitan ng patuloy na pagsasalansan ng mas maraming lumilipad na espada. Ngunit gayunpaman, ang bilangguan ng Tayback ay patuloy na lumuwag, at sa ilalim ng epekto ng masasamang espiritu, ito ay nasa panganib. Mukhang na-overestimated natin itong Sword God, isa lang siyang tulog na hayop, nginisyon ni McGrath. Kumikislap ang mga mata ni Delia, kahit na nakulong na hayop, lumaban siya hanggang kamatayan. Buong lakas na siyang nagdedepensa, pero hindi niya sinasadyang lumaban hanggang kamatayan, medyo kakaiba. Nakita niya ang aming lakas, kaya hindi siya dapat magkaroon ng lakas ng loob na lumabas at makipagkumpetensya sa amin, pagmamalaki ni Stone Axe. Pwede rin. In short, itago natin dito. Kapag dumami na ang masasamang espiritu, hindi na siya dapat kumapit, Delia said. Kasabay nito, sa kulungan ng Dilungjan. Tumingin si Yefan sa telepono, at ang pang-apat na mensahe ay ipinadala ni Asmodeus. Kaligtasan. Matapos basahin ni Yefan ang 2 salita, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata, isang malamig na liwanag. Mukhang masaya rin si Ayer, are they all okay? Tumango si Yefan, malapit na akong masuffocate, oras na. Lumabas ka at salubungin sila sandali. Mataimtim na tumingin si Ayer, tutulungan kitang magpigil, tumutok ka lang sa pag-atake sa iyong sarili, at pagkatapos ay pumatay ng landas. Umiling si Yefan, sandali lang, aakitin ko ang puot ng lahat ng masasamang espiritu, ingatan mo ang iyong sarili, mauna ka sa labas, mas malayo ang mabuti. May gustong sabihin si Ayer, ngunit nang makita ang mataimtim na mga mata ni Yefan, alam niyang may plano ang lalaki, kaya tumango siya. Kung gayon, pagkatapos ay ipinangako mo sa akin na kailangan mong bumalik ng ligtas. Ngumisi si Yefan, kakagawa ko lang ng relasyon na may napakagandang dilag, paano ako papayag na mamatay? Namula si Ayer, tinitigan ang lalaki, huminga ng malalim, at sinabing, handa na ako. Ang ekspresyon ni Yefan ay naging malungkot din, ginamit niya ang kanyang espada, at sa pag-iisip, 10,000 lumilipad na espada ang direktang binago mula sa Emperor Dragon Sword Treason tungo sa Burning Heaven Dragon King Spear. Sa isang iglap, lumilipad na mga espada ang lumilipad sa buong kalangitan, gumagalaw sa lahat ng direksyon, tulad ng nagninangas na bulalakaw, na tumusok sa masasamang espiritong iyon. Ang maliliit at katamtamang masasamang espiritu ay nawasak lahat, at ang malalaking masasamang espiritu ay napinsala sa iba't ibang antas at naging lubhang marahas. Naglabas si Yefan ng isang lumilipad na espada, ginamit ang Don Chanxing, at inihagis ito sa likuran, na lumikha ng isang puwang na hindi nahahadlangan ng mga masasamang espiritu. Agad na naging mga particle si Ayer, at lumipad palabas mula sa puwang. Gustong tumakbo ng babaeng iyon. Malapit ng hamarang si McGrath. Ngunit iniunat ni Delia ang kanyang kamay at sinabi, hindi na kailangan, hostage lang ito, hindi mahalaga, bantayan ang Diyos ng espada, patayin siya, magiging madali ang lahat. Nang makita si Ayer na tumatakbo palayo, mas nakaramdam ng kagaanan si Yefan. Ngumiti siya at tumingin kay Delia at sa iba pa mula sa malayo. Your Excellency Sword God, nakakaantig talaga. Sa pagkakataong ito, at kailangan mong protektahan ang iyong kasintahan at mauna ka. Biro ni Delia. Umiling si Yefan, kalahating tama ka lang. Oh, kinaikit ni Delia ang kanyang mga mata. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yefan, at sa isang mata, ang itim na apoy ay nagsimulang kumislap. Tama na protektahan siya, pero higit pa. Ayoko lang na malungkot siya pagkatapos. Dahil narito siya, sa huli ay malalaman niya na siya ay isang pabigat lamang. Susunod, gagawin ko ang aking makakaya. Papatayin ko kayong lahat. Si Delia at ang iba ay mukhang nagulat, at pagkatapos ay lahat sila ay nakaramdam ng katawa-tawa. Not to mention na nagyayabang ka dito, hindi mo iniisip, wala kang pakialam sa mabubuting kapatid mo, sa buhay at kamatayan nila. Tanong ni Delia. Pabirong sinabi ni Yefan, bakit, hinuli mo pa rin ang kapatid ko? Masyadong madaling kontrolin ka sa pagbibigay ng impormasyon ni King Arthur. Ang pinakamadaling tao sa mundong ito ay ang taong nagpapahalaga sa pagkakaibigan, pagmamalaki ni Delia. Talaga. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Yefan, pero ang tanong, nahuli mo ba talaga? Nagbago ang kutis ni Delia, sa pag-aakalang si Yefan ay nasa defensive na ngayon, at napakatagal bago lumabas. Nabigla. Mabilis siyang naglabas ng contact device, nagsalita ng ilang salita sa iba't ibang wika, at sinubukang makipag-ugnayan. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya. Nagkatinginan sina McGrath at Stone Axe at alam nilang hindi maganda ang sitwasyon. Damn! Talagang nagpapaliban siya. Imposible. Kung gayon si Haring Arthur ay hindi hihigit sa banal na espiritu.
Paano matatalo ang ating mga tao? Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Delia. Sa tingin mo, ikaw pagkatapos iligtas ang mga hostage, wala na kaming magagawa sa iyo. Matagal nang nakakalat ang ating mga tao sa lahat ng dako. Kung maglakas loob kang maging kalaban natin, hahayaan ko silang magmasaker kahit saan. Sa lakas ng kabihasnan mo, hindi mo kami mapipigilan. Ngumisi si Ye Fan He. Halika, gusto lang nilang mabuhay sa pagtatapos ng araw, hindi para sa iyong katapatan kay Delia. Kung patay ka na, paano pa sila magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mali? Natatakot ako na susubukan nilang makabalik sa Arca at mabilis na tumakas. Talaga. Noon sa bangka, personal na sinabi sa akin ni Teng Jiuxiao, para sa kanila, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa anumang bagay. Lalong pumangit ang mukha ni Delia at ng iba. Sa iyong sarili, gusto mo pa bang malampasan ang napakarami sa atin na nakaligtas sa pagkawasak ng sibilisasyon? Ngumisi si Delia. Kahit gaano karami ang langgam, isang pa lang ang kailangan para makatapak sa kanila. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi mo makita kung sino. Bago pa siya matapos magsalita, naramdaman ni Delia na may mali. Sa kanang kalahati ng katawan ni Ye Fan, ang nakakapasong gintong apoy ay biglang naging itim na apoy na napakalakas at nakakatakot, puno ng kadiliman at karahasan. Ang tunog ng umalangaw-ngaw ang mga awit ng espada sa lahat ng direksyon. Ang marahas na apoy ng purgatorio ay pumailan lang sa langit, nagngangalit sa kalangitan. Ang hangin ay sumipol sa kalangitan, ang layunin ng espada ay umaalingaw-ngaw, at ang madilim na apoy ng mahika ay parang apoy sa parang, tulad ng kababalaghan sa katapusan ng mundo pagkatapos dumating ang hari ng demonyo. Ito, ang Sword Intent, anong nangyayari? Ang Stone Axe at iba pang Chaos Realms ay nagbago ng kanilang mga mukha. Nalaman nila na ang lakas na ipinakita ni Ye Fan sa oras na ito ay hindi katulad ng dati. Ang pamimilit na ito, ay, ang ikasyam na antas ng kaguluhan. Sabi ni McGrath sa nanginginig na boses. Bagamat hindi sila sigurado kung gaano kalaki ang tiyak na kaguluhan, maaari nilang tiyakin na tiyak na hindi ito ang pamimilit na maaaring taglayin ng ikapito at ikawalong layer. Kaya't walang duda na ito ay tiyak na ang kapangyarihan na maaaring magkaroon ng hindi bababa sa Chaos 9th layer. Ang mas ikinatakot nila ay isa pa rin itong layunin ng espada sa antas ng emperador. Magkaroon ng batas ng mga hari. Napagtanto din ni Delia na hindi maganda ang sitwasyon, hindi pa sila nagkikita noon, may kayang itago ang cultivation base ng napakalalim. Ang pagtaas ng lakas ng labanan ni Ye Fan ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Kung alam nilang magkakaroon ng ganoong cultivation, tiyak na pipiliin nilang iwasan ito sa halip na magkusa. Pero sa ngayon, huli na para sabihin iyon. Huwag kang magpanik. Malamang na gumamit siya ng isang uri ng lihim na pamamaraan upang pansamantalang madagdagan ang kanyang lakas. Hinawakan namin siya. Gumamit ng masasamang espiritu para kainin siya. Sinubukan ni Delia ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang emosyon at malakas na utos. Hindi na niya kailangang sabihin, ang iba pang mga tripulante ay nagsimula ng umatras, at ibinato ang mga natitirang psionic bomb kay Ye Fan. Dose-dosen ng mga psychic bomb ang itinuro patungo sa lumilipad sa direksyon ni Ye Fan, ang nagliliwanag na enerhiya ng kaluluwa ay nagdulot sa mga masasamang espiritu na sumugod kay Ye Fan ng galit na galit. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, at 10,000 lumilipad na mga espada ang lahat ay nakakabit sa apoy ng purgatorio. Tinusok ni Yan Feijian ang kalangitan sa lahat ng direksyon ng walang anumang dead end. Boom boom boom. Gatlang M. Hindi mabilang na masasamang espiritu ang nawasak sa pamamagitan ng apoy ng demonyo sa hangin, kahit na ang napakalaking masamang espiritu, sa ilalim ng kapangyarihan ng espadang demonyo sa sandaling ito, ay hindi maiiwasan. Saglit lang, ang langit ay puno ng kapangyarihan ng kaguluhan. Ang banal na kaharian ay maaaring makaramdam ng suffocated dito. At si Delia at ang iba pang nakaiwas sa mga lumilipad na espada ay puno rin ng kakilakilabot sa sandaling ito. Nararamdaman nila na ang mga layunin ng itim na espada na ito ay hindi maaaring hawakan. Mamatay agad. Nagpakalat si Ye Fan ng malaking black flame magic wing sa likod niya, at ang figure ay naging isang itim na kometa, direktang lumilipad patungo kay Delia. Nakita ni Delia na hindi sapat ang kanyang bilis para makatakas, at maraming purple-red flying birds, na nakakagambala sa takbo ng aksyon ni Ye Fan. Pero itong mga magulo. Kapangyarihan, sa ilalim ng pagkawasak ng purgatoryong apoy ng demonyo, ay ganap na mahina at nabigong gumawa ng kaunting epekto. Napakalaki ng agwat, at sa pagsupil sa batas ng Hari ng Diyos, walang paraan para lumaban. Kahit na marami pa siyang paraan ng pag-atake, wala na itong silbi ngayon. Mapatla ang mukha ni Delia, at ginagamit niya ang kanyang batas ng kaguluhan. Ito ay naging hindi mabilang na mga purple na multo, na patuloy na gumagalaw sa himpapawid, at mahirap na makilala ang trajectory ng paggalaw nito sa mata. Biglang, tila mayroong mga figure ni Delia sa lahat ng dako sa kalangitan, at bawat isa sa kanila ay naghahabol ng kanyang hininga. May hitsura ng paghamak sa gilid ng bibig ni Ye Fan. Kahit nakakaiba ang kinaroroonan at galaw ni Delia, ang mga multo sa kalangitan, sa kanyang mga mata, ay malinaw na mga track ng enerhiya. Madaling makita ni Ye Fan ang lokasyon ng tunay na katawan ni Delia,
tulad ng panunood ng daga na tumatakbo sa isang maze. Inakala ng daga na nakahanap na siya ng paraan para mabuhay, ngunit hindi niya alam na ang lahat ay isang katawa-tawang pagtatanghal lamang sa ilalim ng maingat na mata ng mga namamasid. Direktang bumili si Yefan, at lumitaw ang figure sa harap ni Delia. Saan mo gustong pumunta? Ang multo ni Delia ay muling naging Diyos, ang kanyang mga mata ay nagyelo saglit, at hindi siya nang ahas na sumulong. Tumingin siya kay Yefan ng walang pag-asa, Sword God. We can talk. Wala sa mood si Yefan na makinig sa kanyang kalokohan, itinaas niya ang kanyang espada at bumagsak, at isang purgatoryong sword intent at demonyong apoy ang direktang dumurog sa katawan ni Delia. Nasusunog ang kaluluwa. Hanggang sa sandali ng kamatayan, ang takot at baluktot na mukha ni Delia ay napuno na ng panghihinayang na hindi maipagkakabit. Ang isang grupo ng Chaos Realms tulad ng Magrath at Stone Axe ay namumutla na sa oras na ito. Alam nila na hindi sila ang mga kalaban ni Yefan, ngunit hindi nila naisip. Napakatakot ang pagdurog ng lakas. Kahit si Delia ay walang kapangyarihang lumaban, kaya paano sila lalaban? Nilingan ni Yefan ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa natitirang grupo ng mga tao. Pinalibutan na silang lahat ng napakalaking Phaegian. Lumaban. Napagtanto na siya ay nahuli sa pagkubkob ng Phaegian, ang bilis hindi kasing bilis ni Yefan, ang Orc Stone Axe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungal ng malakas, at naglabas ng dalawang higanteng palakol. Bahagyang ini-swipe ni Yefan ang kanyang espada at pinutol ang magkabilang palakol sa hangin. Katuwaan lang ngayon, sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang sa akin ang palakol mo? Mabilis na gumalaw ang figure ni Yefan, at isang espada ang tumama sa ulo ng palakol na bato, at binawian siya ng buhay. Ibinaluktot ni Magrath ang busog para i-shoot ang arrow, at sa sandaling nabuo ang turquoise arrow, na isagawa na ni Yefan ang sword fighting technique. 6 na kislap ng malamig na liwanag. Nang hindi hinintay na i-shoot ni Magrath ang arrow, ilang magkakasunod na sword beam ang nagpabalik-balik, na nagwasak kay Magrath. Sa natitirang bahagi ng labanan, walang kahirap-hirap na pinatay ni Yefan ang lahat ng Chaos Realms na sobrang takot na wala silang fighting spirit. Nang matapos, kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Leviathan. Boss. Okay lang ako. Kamusta? Ngumiti si Yefan, kasama mo ang Sholanting. Bok. Oh, ang master na hindi nagsasalita. Sumagot si Leviathan, narito. Sabi ni Yefan. Hahabulin ko na ngayon ang Arca, at wala akong panahon para pakialaman ang ilang maliliit na isda at hipon. Hinihiling mo sa kanya na dalhin ka sa Carenbrook Harbor. Huwag kang mag-alala sa mga masasamang espiritu dito, ipadala mo lang ang mga masasamang espiritu dito. Ang mga labi ng Nether Eye ni Ling ay naimbestigahan na, at gusto kong mahuli silang lahat. Kabanata 2487 ang talumpati ng hari. Matapos ipaliwanag ang Leviathan, muling tinawagan ni Yefan si Exilin Yuan at hiniling sa kanya at kay Iron King na si Ai Luoman na subaybayan ang partikular na lokasyon ni King Arthur. Ngayong napunit na ang kanyang mukha, balak din ni Yefan na walang gawin para tuluyang mabagsak ang Odin Empire. Nakipag-usap na siya kay Exilin Yuan bago siya dumating. Kung tutuusin ay pinaghandaan na niya ang nangyari pagkabalik niya. Marahil sa karunungan ni Exilin Yuan at sa escort ni Eroman, si Haring Arthur ay walang matakasan. Pagkatapos iulat ang kaligtasan ni Ayer, ibinuka ni Yefan ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, ipinakita ang mga pakpak ng dragon, at lumipad sa dagat ng buong bilis. Bagamat napakabilis ng takbo ng Arca, hindi ito basta-basta aalis pagkatapos ng lahat. Pagkatapos lumipad ng malayo, nakita ni Yefan ang Arca na nakatago sa makapal na ulap. Sa pagkakataong ito, hindi na dumaan si Yefan sa pangunahing pasukan, at pumasok sa loob ng Arca sa isang suntok na may malupit na puwersa. Sa isang sweep ng banal na kamalayan, dumating si Yefan sa isang malaking espasyo tulad ng isang sabungan. Dito, mayroong lahat ng uri ng kagamitan na hindi maintindihan ni Yefan, at ang mga karakter na hindi niya kilala ay ipinapakita sa mga screen. Mahigit 100 ng mga tripulante mula sa Chaos Realm ang hindi nang ahas na mag-alinlangan nang makita nilang pumasok si Yefan, at inatake nilang lahat si Yefan. Sa labas ng Arca, lahat ay mga kaaway. Ito ang kanilang batas ng kaligtasan. Sa makatuwid, wala silang intensyon na makipag-ayos kay Yefan, at hindi rin nila iniisip na may pag-uusapan. Ang mga spelling ng iba't ibang elemento, espiritual na pag-atake, mga espada at sandata, ang kapangyarihan ng kaguluhan sa ilalim ng batas ng kaguluhan, ay umatake kay Yefan na parang tidal wave. Nakahanda na si Yefan, at kahit na nasa loob man ito ng Arca, ang kalahating katawan na apoy ng purgatorio ay sumisipsip ng mga pag-ataking ito, at ang itim na higanteng espada ay paulit-ulit na hinaharangan ang lahat ng mga sandata. Nang matapos ang alon ng opens iba, direktang inilunsad ni Yefan ang anino ng espada ng paghihiganti. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga sinag ng Magic Flame Sword Intent ang sumambulat sa buong sabungan. Ang itim na higanteng espada ni Yefan ay tumangay na parang buhawi, ang kagamitan sa kabin ay walang awan na nawasak, at ang mga electric light at apoy ay tumalon ng husto. Pagkatapos ng pagsabog, may nasusunog na amoy sa kabin, at napuno ng usok at alikabok ang hangin.
Pinakalat ni Yefan ang Purgatory Sword Demon, dahil alam niyang siya na lang ang natitira sa buong arka. Ang katutubong manok at ang baldosa na aso. Ay mahina, napabuntong hininga si Yefan. Sa estado ng Purgatory Sword Demon, talagang walang kahirap-hirap para sa kanya na patayin ang magulong kaharian na ito. Lalong malakas ang pakiramdam na ito pagkatapos talunin ang Panginoon ng lungsod. Sa sabungan, namatay ang mga ilaw. Ang arka ay umugoy at nahulog mula sa himpapawid sa mga alon ng pagyanig. Lumabas si Yefan sa arka at pinanood ang behemoth na ito na nahulog sa dagat, ngunit hindi siya nagmamadali. Hindi niya sinasadyang umalis ang kaban, ngunit ngayong may aberya, gumaan ang loob niya. Bagamat ang layunin ni Yefan ay upang mabuhay ang mundong ito hanggat maaari, kung talagang walang paraan sa dulo, palaging mabuti na magkaroon ng dagdag na arka na maaaring magdala ng mga tao. Kung maaari bang ayusin ito, kailangan nating hintayin ang pagdating ni Chu Yunyao. Bumalik sa Karen Booker Harbor, muling inalis ni Yefan ang malaking bilang ng masasamang espiritu. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, nasa malapit na sina Leviathan at Shu Lantang, at nakakita sila ng grupo ng mga wizard na may Eye of Netherworld. Tila may labanan sa pinangyarihan, ngunit ito ay natapos kaagad, at ang Magic Circle ay nawasak. Boss, itinuro ni Leviathan ang mga bangkay sa lupa, umiling at sinabi, lahat sila ay isang grupo ng mga desperado. Tanungin mo sila kung nasaan ang punong tanggapan ng Eye of the Nether. Ni hindi nila binanggit. Ito. Si Shu Lantang ay tumabi sa kanya na may hitsura ng kawalang interes, tila hindi sineseryoso ang pagpatay sa mga salamangkero na ito. Alam din ni Yefan na hindi ito masyadong makinis, kaya tinapik niya ang Leviathan sa balikat at sinilip ang dugo sa kanyang binti, okay lang ba ang sugat? Ngumisi si Tan at sinabing, Boss, anong nangyayari dito? Anong klaseng kabaliwan meron si King Arthur? May sasabihin sana si Yefan, ngunit tumawag si Exi Lin Yuan. Matandang Exi, nagtanong ka na ba tungkol sa kinaroroonan ni Haring Arthur? Saglit na napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, Boss, hindi na kailangang magtanong, tumayo na si King Arthur, at gusto niyang ilabas ang Royal Family Speech. Ang mga pangunahing lungsod sa teritoryo ng Ding, ang mga talumpati ay ibinigay sa parehong oras. Ang tema ay upang ipagtanggol ang karangalan ng maharlikang pamilya ni Odin, Paksain ang mga taksil, labanan ka, ang Diyos ng Espada ng Dragon na nagnanais na samantalahin ang pagkakataong agawin ang kapangyarihan, at tawagan ng buong mamamayan ng Odin na labanan ang pagsalakay. Ang taong natigilan sandali si Yefan, at sa kangumiti, ito ay medyo kawili-wili, sa halip na umatras, lumaban. Minamaliit ko ang katapangan nitong Arthur 13. Oo, kung diretso kang pumunta sa oras na ito ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan na nagkasala tayo ng pagtataksil at pag-agaw ng kapangyarihan, lahat ng ito ay kumpirmado. Dahil mukhang nagkasala iyon. Ang punto ay, mahirap para sa amin na gumawa ng anumang ebidensya upang patunayan na si King Arthur ay nasa likod ng mga eksena. Itim na kamay, sabi ni Exi Lin Yuan. Itong emperador ng aso. Bakit mo siya pinapahalagahan? Patayin mo siya ng diretsyo. Kahit sinong manggahas magsalita ng walang kaparirikan ay patuloy na papatay. Hindi ako naniniwala na maraming tao ang napatay, at may mga taong nang ahas magsalita ng sobra. Nasa tabi niya si Leviathan pagkarinig nito, galit siyang sumigaw. Napangiti ng mapait si Exi Lin Yuan, Puset, hindi iyon ang sinabi mo. Karamihan sa mga maharlika ng Odin Empire ay sumusuporta sa maharlikang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang pamagat ng King Arthur ay naging pinakamataas sa Odin sa loob ng libu-libong taon. At ang mga maharlika ay karaniwang makapangyarihang mga tao. Ay din ang frontline ng pakikipaglaban sa masasamang espiritu. Kung gusto nating protektahan ang pinakamaraming sibilyan hanggat maaari at labanan ang masasamang espiritu, kailangan natin ng suporta ng marangal na uri. Kung gusto nating protektahan ang mundo hanggat maaari, hindi ito nakasalalay sa boss lamang, kailangan nating magtulungan ang lahat. Sa panahong ito, napakaraming alitan sa loob, at kahit na sa wakas ay sugpuin ito ng madugong patayan, hindi ba tayo nagiging isa pang uri ng masamang espiritu? Layunin ng boss na magligtas ng mas maraming tao. Paano papatayin ng mga tao ang kanilang sarili bago sila maligtas? Kung hindi mapangasiwaan ng maayos ang usaping ito, malamang na ang bilyon-bilyong tao na natitira sa Odin Empire ay mawawalan ng karamihan sa kanila bago ang katapusan ng mundo. Murphy, sinong tinutulungan mo? Biyanan mo man si King Arthur, pero sinaksak niya sa likod, gusto mo ba siyang mamagitan? Hindi nasisiyahang sabi ni Leviathan. Pusit. Aling tainga ang narinig mo na may sinabi akong maganda para kay King Arthur? Ako ba yung tipo ng tao na hindi nakikilala ang tama at mali? Medyo nagalit din si Exi Lin Yuan. Malakas na sinabi ni Yefan, okay. Huwag kang magsalita. Tama si Lao Exi. Nandito ako para iligtas ang mga tao, hindi para agawin ang kapangyarihan at saktan ang mga inosente. Kung gagamitin ko ang madugong panunupil kapalit ng pagbabago ng kapangyarihan, ano ang pagkakaiba ko kay King Arthur at Antonio? Boss, naagrabyado ako para sa iyo. Ipinatong ni Leviathan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at umiling. Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Ngumiti si Yefan at nag-isip saglit bago sinabing, Old Exi, ingatan mo ang iyong sarili, I now back to the Imperial City.
Kung tungkol doon, ang pambansang talumpati, maaari mong hayaan si King Arthur na magulo, at huwag itong pigilan. Si Shu Lantang ay sumulyap sa gilid, at tila medyo nagulat. Oo. Hiniling ng fan kay Shu Lantang na ay escort si Leviathan para makasama sina Azazel at Asmodeus. Agad naman siyang bumalik ng mabilis. Ang direksyon ng imperial na lungsod. Sa kalagitnaan, tinawagan ni Yefan si Aier at same time na sinabi, Aier. May gagawin ako, kailangan ko ng tulong mo. Kabanata 2488 mga kahinaan. Ang Imperial City ng Odin. 10,000 tao ang nagtipon sa Arthur I. Memorial Square sa gitna ng lungsod. Dumarami pa rin ang bilang na ito dahil sa pamamagitan ng Magic Broadcast, dinadala rin dito ng mga maharlika mula sa iba't ibang fief ang mga tao. Ang kontrol sa kalangitan ay ganap na pinakawalan, at iba't ibang mga monghe at salamangkero ang nagmula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng parisukat, sa ilalim ng malaking estatwa ni Arthur I, sa mataas na plataporma, 12-dosenang mga mahiwagang kagamitan sa komunikasyon ang naitayo. Ang mga maharlikang salamangkero ay nakahanda na para sa real-time na mahiwagang paghahatid ng pambansang pananalita na ito. Sa mataas na tunog ng Royal Glory Repertoire, isang mahabang linya ng mga Royal Knight, na nag-escort sa Golden Royal Carriage ni Arthur XIII, ay tumawid sa mahabang gitnang kalye, mula sa palasyo hanggang sa plaza. Sa kotse, bilang karagdagan kay King Arthur, ay si Prince Mackenzie. Kamahalan. Kailangan mo ba talagang palibutan ang bahay ng consort? Kumunot ang noo ni Mackenzie. Ano ang silbi ng pagiging napapalibutan? Si Haring Arthur, na nakasuot ng ginintoang balabal, ay walang laman na sinabi, kung tama ang hula mo, ang malakas na lalaking nagbabantay sa mansyon ng consort ay ang guro ng emperador 8,000 taon na ang nakalilipas, ang haring bakal na si Ai Luoman. Ang purple ang lalaking may buhok ay pinatay ni Ai Luoman, hindi mo ba masasabi ang pagkakaiba ng lakas? Hindi ba nagpunta si Ai Luoman sa City of Innocence? Nagtaka si Mackenzie, paano siya nakalabas dito? Innocent the city. Mapapasok lang daw. Ngunit dahil lumabas na ang Sword God, wala nang masasabi tungkol sa iba. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ginawa ng lalaking iyon, tila. Nanggaling siya sa lungsod ng kawalang kasalanan, at wala siyang masabi. Nakahanap ako ng katulong. Tinapik ni Mackenzie ang kanyang hita, dam. Paano mangyayari ito? Gusto kong gamitin ang kamay ng Panginoon ng lungsod para patayin ang Sword God, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang buhay niya. Bagaman hindi ko alam kung ano ang cultivation ni Ai Luoman, malinaw na ang mga master ng buong royal family ay hindi niya kalaban. Ang punto ay, ngayon nawalan kami ng pakikipag-ugnay sa mga kakaibang masters. Hindi kataka-taka, inatake din sila ng ibang mga eksperto sa City of Innocence. Sa ngayon, wala tayong paraan, kinakaharap natin ang ulo, at tiyak na hindi tayo kalaban. Maniwala ka man o hindi, kung hindi ako dumating para magbigay ng talumpating ito sa harap ng lahat ng mga tao ng Odin Empire, natatakot ako. Lahat tayo ay namatay na. Ngumisi si King Arthur. Natigilan si Mackenzie, kamahalan, kung gagawin natin ito, magmamadali ba ang Diyos ng Espada? Siya ay isang taong gustong maging isang bayani upang iligtas ang mundo. Paano siya magiging isang bayani na nang-aagaw ng kapangyarihan? Maayos pa kami ngayon, ibig sabihin ay natukoy ko na ang psikolohikal na kahinaan ng Sword God. Obviously, hanggat pumapasok si Ai Luoman sa palasyo, hindi natin ito mapipigilan. Pero hindi siya naglakas loob na hayaan akong mamatay. Kung mamatay ako, hinding-hindi siya malilinas. Ngayong nasa panganib na ang mundo, wala na siyang panahon para ibalik ang kanyang reputasyon. At kung wala siyang apela, maaari lamang niyang gamitin ang karahasan para sumunod ang iba. Upang mamuno ng may karahasan at dugo, para sa kanyang tinatawag na mabubuting tao. Masasabing mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Sinabi ni Haring Arthur na may malungkot na mga mata, kung mamatay ako, hindi ko siya mapapaginhawa, at hindi ko maisuko ang Odin Empire. Hayaan ang mga tao. Mukha namang namangha si Mackenzie. Kung gayon, ano ang gagawin ng Diyos ng Espada? Siya. Ngumiti si Haring Arthur, mayroon lamang siyang dalawang paraan, o. Lihim na makipagtulungan sa akin. O, sa pilitan akong patayin at maging isang mang-aagaw sa mata ng lahat. Tumanggo si Mackenzie, ang kamay ng kamahalan ay talagang napakatalino. Sa mata ng ilang tao, ang katanyagan ay mas mahusay kaysa sa lahat. Bukod dito, si Exilin Yuan at ang iba pa ay naging mahahalagang ministro ng imperyo. Kung sila ay nasangkot sa Sword God, sila rin ay magiging target ng pampublikong kritisismo. Ang mga taong nagmamalasakit sa pag-ibig at katwiran ay hindi makayanan ng lubos, dahil kinasasangkutan nila ang kanilang mabubuting kapatid. Hey! Tumawa si King Arthur at may sasabihin sana, ngunit nalaman niyang may mali sa labas ng sasakyan. Boom! Sa langit, kumulog na ulap, at biglang umulan ng malakas. Bakit umuulan? Sinulyapan ni Mackenzie ang biglang kulay abong kalangitan sa labas at sinabing, mabuti naman ngayon lang. Bumuhos ang malakas na ulan, at ang mga taong nagtipon sa plaza ay natural na medyo magulo. Yaong mga nagsisikanlong sa ulan, at yaong mga nagtataglay ng tunay na diwa at mga mahiwagang kalasag, ang eksena ay nagsimulang medyo maayos. Wala sa kontrol.
Baalala. Kulog lamang ang naririnig, at isang kulog at kidlat ang bumagsak sa mataas na plataporma. Ang nakakasilaw na kulog ay lalong nagpahiyaw sa eksena. Ang isang grupo ng mga royal magicians, nagulat din, ay nagmamadaling sinuri ang magic equipment sa pinangyarihan. Ang team was hit by such a natural na huminto ang interference, hindi na makamove forward. Hindi, may taong sadyang gumagambala sa pagsasalita na ito. Ito ay gawa ng tao. Nag-react si Haring Arthur, binuksan ang pinto at malakas na nag-utos, bilis. Iwanan mo na yan. Pumunta ka sa plaza ngayon. Ngunit ang kamahalan. Ang daan sa unahan ay napakagulo, at ang koponan ay hindi maaaring sumulong. Sagot ng kapitan ng gwardya. Kamahalan. Diretso man ako ngayon sa plaza, masyadong magulo ang eksena para makapagsalita. Nag-aalalang sabi ni Mackenzie. Hindi sigurado ang mukha ni King Arthur, siguradong ang Sword God ay naghahanap ng taong manggugulo. Naisip niya na sa pag-antala ng ganito, maaari niyang ibalik ang sitwasyon. Pwede bang pigilan mo ako sa pagsasalita? Kumislap ang mga mata ni King Arthur. Mackenzie, hanapin mo ang manipulator sa likod ng Thundercloud. Kung hindi mo ito mahanap, tanggayin mo ang Thundercloud. Kapag narinig ito ni Prinsipe Mackenzie, nagmamadali siyang tumugon, sumusunod ang aking kapatid. Bumaba si Mackenzie sa kotse, naging Cyan Whirlwind, at mabilis na lumipad ng mataas sa langit. Nagutos muli si Haring Arthur, kapitan ng gwardya. Sabihin sa mga Royal Knights sa pinangyarihan, magmadali upang mapanatili ang kaayusan at patahimikin ang eksena. Bilasan mo. Oo. Kamahalan. Nagpabalik-balik si Mackenzie sa kalangitan, ngunit walang nakitang sinuman sa kinaroroonan. Tila, may nakaipon ng napakaraming butil ng tubig at kuryente dito, ngunit naglaho sila ng mag-isa. Gumamit si Mackenzie ng mahika, at isang bagyo ang hamamplas sa kalangitan, na tinatangay ang mga ulap, at naging maaliwalas ang kalangitan. Pagkatapos ng pagkaantala, bumalik din sa kalmado ang imperial na lungsod. Pumasok sa plaza ang motorcade ni King Arthur pagkatapos tumawid sa isang mahabang kalye. Ngunit pagkapasok nila sa plaza, huminto muli ang sasakyan, at may mga pagsabog ng nagulat na boses sa labas. Kumunot ang noo ni King Arthur, kumuha ng 2 metrong espada, at lumabas ng sasakyan. Pagkatingin ko pa lang sa mataas na plataporma sa gitna, hindi ko maiwasang mapang-anga. Ito. Hindi lamang siya, pati na rin ang isang grupo ng mga gwardya ng Royal Knights ay natigilan. Nakita ko na sa mataas na entablado, mayroon ng isang Haring Arthur na nakasuot ng panlaban, nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, buong pagmamalaki na nakatingin sa koponan. Isang peke, sinong naglalakas loob na magbigay ng talumpati dito sa pangalan ni Arthur. Paano kami, ang mga tao ng Odin Empire, ay malinlang ng isang magnanakaw mula sa isang kakaibang lupain tulad mo? Iniunat ni Haring Arthur sa mataas na plataporma ang kanyang kamay at itinuro palayo. Sumulyap sa kanya. 10,000 tao sa pinangyarihan, kabilang ang pinto ng salamangkero sa entablado, at ang mga opisyal ng imperyo, ay natigilan. Tumingin sa mataas na platform, at tumingin sa dalawang magkatulad na King Arthur na lumabas sa kotse, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kabanata 2489 na One June Sword Intent. Biglang may naintindihan si Haring Arthur sa kotse, nagalit ang mukha niya, pero napangiti siya ng masama. Kinuha niya ang malaking espada, tumawid sa malaking parisukat, at diretsyong lumapit sa mataas na plataporma. Your Excellency Sword God, kung gusto mong makipag-usap, maaari kang makipag-usap ng bukas. Bakit mo tinatago at nagpapanggap na hari? Tumawa si King Arthur. Si King Arthur sa mataas na platform ay natural na nagpapanggap na si Yefan. Matapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng talumpating ito, alam niyang hindi niya mapipilit ang pagkilos, ngunit hindi niya maaaring hayaan si Haring Arthur ng maayos. Sa halip na lutisin ito ng marahas, nadama ni Yefan na mas mabuti na magkaroon ng kumpletong pagganap minsan at para sa lahat. Yirong, ang pagkuha ng isang set ng mga damit ay isang pamilyar na bagay para kay Yefan. At ang pagkaantala sa pagsasalita ni King Arthur ay natural na sulat kamay ni El. Dahil dito, nais ni Haring Arthur na magkaroon ng bigat ang talumpating ito, kaya sinadya niyang tumawag ng maraming tao sa imperial na lungsod. Mas kaunti ang mga tao, at nag-aalala si Haring Arthur na hindi ito sapat o kapanipaniwala. Ngunit kung napakaraming tao, magbibigay ito kay Yefan ng oras para maglakbay. Hindi nito masisisi si King Arthur sa pagiging gaaman. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na mayroon pa ring yirong si Yefan na gagayahin ang kanyang mga kakayahan at ideya. Sa anumang kaso, ang oras ay sa wakas ay sapat na para kay Yefan na unang pumasok sa venue. Bagaman hindi alam ng haring ito kung sinong eksotik na tulisan ka ang peke, ngunit ang iyong mga kasabwat, napatay na ng haring ito ang lahat. Sa harap ng aking mga Odin, gusto mo pa bang mamatay? Biro ni Yefan. Ang mga salamangkero at marangal na opisyal sa tabi ng mataas na plataporma ay nalito lahat. Habang nasa harapan nila ang dalawang Haring Arthur, sino ang dapat nilang pakinggan? Kamahalan, ito, anong nangyayari dito? Hindi maiwasang magtanong ng isang opisyal. Sino ang tinatawag mong kamahalan?
Sabay na napalingon sina Yefan at King Arthur, halos magkapareho ang kanilang mga ekspresyon. Kung gusto ng mga ordinaryong tao na gumanap bilang emperador, maaaring mahirap pa rin ito, at ang ugali at kilos ay walang kamahalan ng emperador. Ngunit para kay Yefan, hindi ito kailangang gumanap ng espesyal, natural lang itong lumalabas. Ako ang tunay. Ang sabay turo ng dalawa sa opisyal. Kaagad, isang grupo ng mga maharlika ang natigilan, at walang nang ahas na magtanong, dahil sa takot na masaktan ng tunay na Haring Arthur. Natamba din si Mackenzie sa mga oras na ito, at medyo na-overwhelm siya nang makita niya ang dalawang King Arthur sa eksena. Mackenzie, sabihin mo sa kanila, ako ang totoong King Arthur. Sabi ni King Arthur, itinaas ang 2 metrong haba ng espada sa kanyang kamay, kanina lang ako sumama sa iyo sa kotse, dapat kilalanin mo ang aking espada. Mackenzie matapos itong makita, tumanggo siya at sinabing, oo, ito ang dakilang espada ng kamahalan ng banal Inquisition, at lagi namin itong dinadala sa iyo. Ito ang tunay na kamahalan. Ngumisi si Yefan, Mackenzie. Ikaw na taksil. Ninakaw mo ang banal na espada ng hari at ibinigay ito sa peking ito, at mayroon kang mukha para sabihin ito. Tumawa si Mackenzie, Sword God, huwag kang magpanggap, kahit na maaari kang magpanggap bilang kanyang kamahalan, alam mo ba ang mga detalye ng maharlikang pamilya at mga gawain ng gobyerno ni Odin? Hanggat magtatanong ako sa iyo ng ilang mga katanungan, ang katotohanan ay makakatalo sa sarili. Inakala ng lahat na ito ay makatwiran, at mas naniniwala sila sa panig ni Mackenzie. Nakahinga ng maluwag si Haring Arthur at malakas na sinabi, lahat, ang taong ito ay ang Diyos ng espada na nakipagsabuatan sa partido ng mga rebelde at nagplanong agawin ang trono. Ipinanganak siya sa angkan ng Shenlang, at gusto niyang samantalahin ang apoy at alipinin ang ating Odin Empire. Ngayon, ang haring ito ay magsasabi ng totoo sa mga tao ng Odin, at tiyak na labanan ang mga dayuhang mananakop na ito hanggang sa wakas. Ang mga opisyal, maharlika, at ang publiko sa eksena ay lahat ay mukhang kahanga-hanga at galit na nakatingin kay Yefan. Hindi binago ni Yefan ang kanyang mukha, at sinabing, isang huwad, ngunit siya ay walang hiya dito. Ang Diyos ng espada at ang babae ng haring ito, sina Azazel, Leviathan at iba pang mga general ay pawang mabubuting kaibigan, nakikipaglaban sa kasamaan para sa ating Odin Empire. Ling, ay isang kaibigan ng alyansa. Ngayon na ang bansa ay nakataya, narito ka upang magpaliyab ng apoy, sinusubukang pukawin ang alitan sibil, na may lihim na motibo. Odin Empire, natural na magbabantay ang haring ito. Ang mga tao ni Odin ay hindi gagamitin ng mga dayuhang magnanakaw. Sa sandaling ito, isang makulay na butil ang kumikislap sa mataas na plataporma at namuo at naging isang tao. Lord Oracle. Nang makita si Ayer sa isang sagradong kasuotan, maraming mananampalataya ang lumuhod at yumuko. Iniunat ni Ayer ang kanyang kamay at sinenyasan si Yefan na may time na mukha, maaari akong magpatotoo na ito ang tunay na kamahalan Arthur 13. Natalo namin ng kanyang kamahalan ang isang malakas na dayuhang kaaway sa Carenbrook Harbor. Isang barkong pirata ang bumulusok sa dagat. Hindi ko inaasahan na may ilang isda na nakalusot sa lambat ay dumating sa imperial na lungsod, sinusubukang maghasik ng kaguluhan, huwag gamitin ng iba. Nagkatinginan sina Yefan at Ayer, malalim sa kanilang mga mata, bahagyang ngumiti. Hindi bababa sa kalahati ng mga tao sa pinangyarihan ay mga tagasunod ng banal na hukuman. Ngayong tinutulungan na ng orakulo si Yefan, natural niyang naramdaman na si Yefan ang totoo. Suportahan ang kanyang kamahalan Arthur 13. Suportahan si Lord Oracle. Agad na bamaling muli ang limelight. Hinugot ni Haring Arthur ang mahusay na espada ng banal na inkisisyon ng malakas, sino ang totoo at sino ang hindi totoo, harapin mo lang siya kaagad. Itinuro niya ang isang matandang maharlika na napakapit sa kanyang espada. Grand Duke Nolilan. 10 taon na ang nakalilipas, sa kaarawan ng haring ito, pumunta ka sa palasyo ng haring ito ng pribado at nagbigay ng mahalagang asol na Jade Star na damo. Tama ba? Tumanggo ang Grand Duke at sinabing, oo. Tama, Marquis Hank. Magkakilala na kayo ng haring ito mula pagkabata. Ang paborito mong pagkain ay ang blonde steak na ginawa sa probinsya ng Saki, tama ba o hindi? Nagmamadaling tumanggo ang Marquis ng Hank, nagniningning sa tuwa, tama. Kamahalan. Itinuro ni Haring Arthur ang ilang maharlika ng sunod-sunod, na nagsasabi ng mga detalye na sila lang ang nakakaalam. Maraming nag-usap ang isang grupo ng mga tao sa eksena, at nag-aalinlangan sila tungkol sa totoo at huwad na Haring Arthur. Sword God. Narinig mo ang lahat. Kung maglakas loob kang sabihin na ikaw ay totoo, maaari mo ring sabihin ang isang bagay na tulad ng haring ito na magpapatango sa mga maharlika. Confident na sabi ni King Arthur. Medyo kinakabahan si Ayer, tumingin kay Yefan, at hindi maipahayag ang kanyang pagkabalisa. Si Yefan ay kalmado, at nanunuyan ng masama, totoo ay totoo, mali ay mali. Ang haring ito ay hindi umaasa sa bibig na ito. Huwag isipin na nakikipagsabuatan ka kay Mackenzie at sabihin ang ilang matagal ng inihanda na retorika, maaari itong malito sa lahat. Sa Odin Empire, ang pangalan ni King Arthur ay kumakatawan sa pinakamataas na lakas.
Dahil nasa iyo ang banal na espada ng haring ito, maaari kang magkaroon ng isang tuwid na paligsahan sa kendo sa haring ito. Casual na naglabas si Yefan ng isang high-grade spirit sword at nagsabi, ang iba ay maaaring pekain, ngunit ang pangalan ng Sword Saint ay hindi isang bagay na maaari mong masaktan. Naningkit ang mga mata ni Haring Arthur, at tumawa, bakit, gusto mong pumatay ng mga tao? Espada Diyos, bagamat ang haring ito ay maaaring hindi mo kalaban, ngunit gusto mong gamitin ang iyong espada upang supulan ang mga tao ng Odin, ikaw ay maling akala. Bakit, peke, nakonsensya ka? Ipinagmamalaki ni Yefan, ako, si Haring Arthur 13, ay gumagamit ng aking mga ninuno isinusumpa ko sa pangalan, papatayin kita nitong taksil na ng insulto sa pangalan ni Arthur ngayon. Kinaikit ni King Arthur ang kanyang mga mata at tumawa, Sword God. You have to use a sword, then your lie is just right. Don't attack yourself. Ang Wanjun sword intent ng haring ito ay kinikilala ng lahat ng mga ministro at maharlika na naruroon. Maaari kang magpanggap na haring ito, ngunit hindi ka maaaring magpanggap na layunin ng espada ng haring ito. Pagkatapos noon, biglang sumambulat si Haring Arthur sa panggigipit ng banal na espiritu, at sa dakilang espada ng banal na Inquisition, lumitaw ang isang marengel at malamlam na madilim na gininto ang kulay, at ang presyon ng espada ay natakpan ang parisukat sa isang iglap. Kabanata 2470 maling pagkalkula. Maraming maharlika ang agad na nagpakita ng kanilang pagsang-ayon. Ito ay Wanjun sword intent. It's your majesty. Karamihan sa mga sibilyang naruroon ay hindi nakakita ng sword intent ni King Arthur, ni hindi nila masyadong naintindihan ang sword intent. Ngunit nang makitang sinasabi ito ng mga maharlika, natural nilang ibinaling kay Yefan ang kanilang kaina-hinalang mga mata. Nagpakita ng mapagmataas na tingin si King Arthur, at itinuro si Yefan gamit ang kanyang espada. Ngayon, turn muna, Sword God, maaari mong gamitin ang sword intent ng haring ito. At ikaw, Eldazile, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhang kaaway. Para mayanig ang pundasyon ng ating Odin Empire, hindi tayo karapat-dapat na maging isang orakulo. Pinilit ni Ir na manatiling kalmado, nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso, hindi alam kung paano magsalita. Hindi binago ni Yefan ang kanyang mukha, at sinabing walang pakialam, dahil lang sa imitasyong ito, gusto mo bang magpanggap na Wanjun sword intent ng haring ito? Ang haring ito ay isa sa 3 dakilang swordsman ng Great Wilderness. With your sword intent, you can also matatawag na 3 great sword saints. Dahil kailangan mong mapahiya, tutuperin ka ng haring ito ngayon. Hayaan ang lahat ng mga tao ng Odin makita kung ano ang tunay na sword saint. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Kaagad, ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada, ang pamimilit sa layunin ng espada sa antas ng emperador, ay biglang nanag sa layunin ng Wanjun sword sa eksena. Ang gininto ang sword intent flame ay nananatili sa lumilipad na espada, nakasisilaw. 10,000 mga tao sa madla ang nadama ang kamahalan ng isang emperador, na nakakagulat. Ang isang grupo ng mga maharlika at magsasaka ay namumutla na, at sila ay nakaramdam ng kaba at hindi ng ahas na huminga ng malakas. Not to mention those with low cultivation base and civilians, medyo na-suffocate na sila. Haha! Tumawa si Haring Arthur, Diyos ng espada. Pinahiya mo lang ang iyong sarili. Ikaw ang layunin ng espada sa antas ng emperador, at ang mga tao ng Odin na naruroon. Lahat ba ay bulag? May mukha bang magpanggap na hari? Ngumisi si Yefan, ikaw banyagang magnanakaw, matigas pa rin ang ulo mo ngayon. Ngayon, gagamitin ng haring ito ang totoong Wanjun sword intent para patayin ka, isang peke, dito. Gamitin ang espada ng haring ito, halika upang ipagtanggol ang karangalan ng Odin Empire. Ang pangalan ni King Arthur bilang emperador. Nang makitang kikilos na si Yefan, napansin ni Haring Arthur na may mali, at malakas siyang nagtanong sa grupo ng mga maharlikang Panginoon na naruroon, bakit nakatayo ka pa rin doon? Hindi mo ba masasabi kung sino ang totoo at kung sino ang peke? Nolilan, Hank, Duriak, hindi kayo kasama ng haring ito para alisan ng takip ang totoong mukha ng magnanakaw na ito. Tinawag ni Haring Arthur ang ilan ang pinakakilalang mga maharlika, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Naging balisa si Prince Mackenzie, ano ang ginagawa ninyong lahat? Tinutulungan pa rin ang kamahalan na harapin ang mga taksil. Nagliwanag ang mga mata ni Ir sa oras na ito, at bigla siyang natauhan ng isang bagay, at sinabi sa hangin, lahat kayo ay nanggaling sa mga Major Fifth. Ang mga maharlika. Ang kanyang kamahalan Arthur 13 ay isa sa 3 eskrimidor noong sinaunang panahon. Walang kapantay ang kanyang talino sa espada. Ang ating kamahalan, upang ipagtanggol ang Odin Empire, ay may maraming oras para magsalita. Anong wala? Ang taong ito na nagpapanggap bilang Haring Arthur ay sinusubukang gamitin ang mga kamay ng mga maharlika upang saktan ang kanyang kamahalan. Ang mga tao ng Odin ay maaaring natural na makilala ang tama sa mali. Paano magagawa ng ating dakilang Haring Arthur na pukawin sa ganoong kritikal na yugto ang digmaan sa angkan? Kaya, alin ang ating tunay, makapangyarihang Haring Arthur, malalaman ng lahat sa isang sulyap.
Gumamit si Ayer ng mahika upang maikalat ang boses sa buong parisukat at nahulog sa pandinig ng bawat mamamayan. Ang lahat ng isang biglaang, ang mga tao ay nagsimulang mahulog sa pagmumuni-muni. May ilang boses sa crowd. Oo. Paano pa magkakaroon ng paglilibang si Haring Arthur upang labanan ang angkan sa panahong ito? Ang Diyos ng Espada ay hindi man lang nangingibabaw sa langit at lupa, kaya paano siya pupunta sa Odin upang agawin ang trono? Hindi ba ang Shenlong clan ay nasa ilalim pa rin ng pamilya Su, at ang Sword God ay hindi katulad ng uri ng tao na gustong agawin ang kapangyarihan? Sa sandaling ibuka ng mga taong ito ang kanilang mga bibig, sinabi nila ang ilang makatwiran at may batayan na mga salita, na nagpabalik-balik sa opinyon ng publiko sa eksena. Ang lahat ay nag-isip tungkol dito ng mabuti sa oras na ito, at agad na nagsimulang tumango at magsabi ng oo. Sa mataas na plataporma, namutla ang mukha ni Haring Arthur, at bigla niyang napagtanto na nagkamali siya ng kalkula. Kahit na alam ng mga maharlika at maraming monghe na ginagamit niya ang Wanjun Sword Intent, ang problema ay ang Sword God ay masyadong makapangyarihan. Ang pagsalungat sa Sword God ay maaaring mga hulugan ng pagpatay. Walang makakaligtas nito. Kung si Yefan ay lilito bilang Diyos sa oras na ito, kung gayon ang lahat ay maaaring mahadlangan ng kaluwalhatian ng mga maharlika at kaluwalhatian ni Odin, at susuportahan nila ang maharlikang pamilya at magsisikap para kay Haring Arthur. Ngunit ang problema ay ginagamit ng Diyos ng Espada ang pagkakakilanlan ni Haring Arthur. Kahit mamatay ang totoong Haring Arthur, peke na lang ang naiwan, ano? Hindi bababa sa ang mga maharlika ay hindi mawawalan ng buhay, at maaari nilang mapangalagaan ang kanilang karangalan ng hindi nahuhulog sa masamang pangalan ng pagtataksil. Higit pa rito, sinabi rin ng orakulo na ang Diyos ng Espada ang tunay, kaya ano ang nangyari sa isang grupo ng mga maharlika na, nalinlang? Ang isang grupo ng mga maharlika, na may komplikadong mga ekspresyon sa oras na ito, ay tahimik, o nakasimangot, na halatang isinasaalang-alang ito. Ito ay ang katapusan ng bansa, at lahat ay nagmamakaawa na upang iligtas ang kanilang mga buhay. Mayroong isang mas malakas na Diyos ng Espada upang maging emperador. Sa totoo lang, hindi ito masama. Kayong mga taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Hindi pinangarap ni King Arthur XIII na magkakaroon ng ganoong layer ng mga variable. Si Mackenzie ay nagngangalit din at nagsisisi na siya ay nasa maling koponan, ngunit walang paraan upang bumalik. Si Yefan ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing, ang haring ito ay nagtanong sa kanyang sarili, dahil siya ang naluklak sa trono, kahit na hindi niya masabi ang tungkol sa sinaunang Mingjun, siya rin ay isang mamamayan ng Odin Empire at nanguna. Labanan ang mga masasamang espiritu, huwag ng Atreus, at unahin ang kaligtasan ni Odin. Ikaw ay tulad ng isang pekeng, sinusubukan upang pukawin ang isang digmaan sa pagitan ng aming Odin at ang Taebak Diyos, ang Kan, at kahit na ang paraiso at ang dakilang ekspedisyon, at hindi ka magtatagumpay. Kami, ang mga tao ng Odin, ay hindi kailanman gagamitin ng mga taksil na manggagawa ng kasamaan gaya mo. Nang marinig ito ng laks-laks ang tao sa pinangyarihan, agad silang nagsisigawan. Mabuhay si King Arthur! Ang iyong kamahalan ay talagang isang mabuting emperador. Ang isang grupo ng mga maharlika ay agad na nagngangalit ng kanilang mga ngipin nang makita nila ang ganoong eksena, at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Itong Sword God. Nagkunwaring mas totoo. Direktang isinaaktibo ni Yefan ang disintegrasyon ng Double Sword Intent. Dahil sa pamimilit, maraming tao sa pinangyarihan ay hindi napigil ang mag-urong. Ang isang grupo ng mga maharlika ay mas natakot na nagpapakita ng takot. Hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang karagdagang pag-iisip. Mga magnanakaw. Papatayin ka ng haring ito, isang peke, dito ngayon. Hindi umimik si Yefan, at bago pa makapag-react si Haring Arthur, lumipat siya sa harapan niya sa isang iglap. Sa ilalim ng triple disintegration, ang bilis at lakas ni Yefan ay tuluyang dumurog kay King Arthur, at hindi siya kumibo, at nahulog siya gamit ang isang espada. Keng! Itinaas ni Haring Arthur ang dakilang espada ng banal na Inquisition at hinarang ito ng nagmamadali, ngunit ang dakilang espada ay naputol ng walang kapantay na layunin ng espada ni Yefan. Nang makitang malapit ng mahulog ang liwanag ng espada, ang mukha ni King Arthur ay ashen. Gamit ang layunin ng espada, direktang tumagos ito sa dantian ni King Arthur. Ang ekspresyon ni Haring Arthur XIII ay nanatili sa sandaling iyon ng kakilakilabot, at pagkatapos ay umikot ang mundo at nagsuka ng dugo at nahulog sa mataas na plataporma. Hanggang sa nawasak ang dantian at nasira ng gusto ang cultivation base, ang Wanjun Sword Intent na ipinagmamalaki niya ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na ipakita. Hindi tumigil doon si Yefan, tumalikod siya, binunot ang kanyang espada, at bago umalis si Mackenzie Yufeng sa tabi niya, lumingon siya at pinatay si Mackenzie. Para sa taong ito, si Yefan ay talagang walang intensyon na iligtas ang kanyang buhay. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Yefan sa panahong ito ay sapat na upang patayin ang mga Panginoon ng ikatlo at ika-4 na antas ng kaguluhan, at madaling makitungo sa dalawang monghe sa kaharian ng Holy Spirit na hindi ganap na handa. Noong panahong iyon, ang tanging nakatayo sa mataas na plataporma ay si Yefan, ang King Arthur. Nagkatinginan sina Yefan at Ayer, at parehong nagpakita ng pagkakaunawaan.
Hinarap ni Yefan ang isang grupo ng mga maharlika na naruroon at malakas na sinabi, ang paghihimagsik ng mga dayuhang magnanakaw, inihayag ng haring ito na ang wakas. Marami pa tayong masasamang espiritu na dapat labanan, at dapat tayong magkaisa para protektahan ang mga tao ng Odin at gawin ang ating makakaya. 10,000 tao sa eksena ang tuwang-tuwa nang makita nila si King Arthur, na napakalakas, at agad silang naghiyawan ng palakas ng palakas. Mabuhay ka kamahalan! Mabuhay si King Arthur! Mabuhay ang Odin Empire! Sa napakaraming tao, sina Exi Lin Yuan at Ai Luoman na nakabalat kayo, parehong nakahinga ng maluwag. Hindi ka taka-taka na tinawag ka ng inyong kamahalan na Sword God na isang military advisor. Talagang epektibong ayusin mo ang mga taong iyon na may mga paksa sa karamihan, sabi ni Ai Luoman na may emosyon. Tumingin si Exi Lin Yuan kay King Arthur, na nahulog sa mataas na plataporma at nahimatay, na may komplikadong mga mata, iyon ay dahil ginawa ng aming boss ang buong plano, kasama ang kanyang husay sa pag-arte, halos tinuturing ko siyang biyenan. Ako ay isang militar na tagapayo, sa karamihan, ang pagputol ng mga sanga at pagputol ng mga dahon ay ang icing sa cake. Hindi siya pinatay ng iyong kamahalan na Sword God, dapat ay nag-aalala siya tungkol sa iyo at sa prinsesa, sabi ni Ai Luoman, gayunpaman, kahit nalinangin niya ang banal na espiritu at inalis sa kanyang dantian, ang banal na espiritu ay papatayin ng banal na espiritu. Kapag ito ay malubhang na sugatan, ito ay katumbas ng kalahating basurang tao. Masyadong maraming iniisip ang boss para sa atin. Bumantong hininga si Exi Lin Yuan at bumaling upang malunod sa karamihan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.